Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Pangatlo natin pong grammar, yung naging paborito na yata siguro to ni Wonsa. Hai. Nani-nani sae. Nani-nani sae. Hay, yung sae po dito po, medyo complicated po siya. Depende po sa paggamit po sa sentence, magiging kahit o kaya naman kung. Hay, minsan naman meron po yan kung blah 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 sana. Hay. So, kino-conjugate po siya sa noun sae. Noun ni sae, noun de sae. Hay. So, dito, hiragana sae. So, dito, sa hiragana sae, kahit po ang ang meaning niya. Kahit hiragana. Yun po ang gusto niya sabihin po dito, guys. Hay. So, dito po sa aking explanation about this grammar, ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng pagsisisi, kawalan ng lakas ng loob, paghahangad, at paglalait. Hay. So, sa iba't ibang situation po siya maaaring gamitin po. Ano po? Hay, so more on negative feeling po siya. Kasi pagsisisi, kawalan ng lakas ng loob, paghahangad. So, hangad, so, ibig sabihin, negative siya ngayon. Di ba po? Kasi paglalait, negative kung ugali po. Ano po? So, ito po ang example sentence niya. Emine, onegai shimasu. Nakikita niyo po? はい、よろしくお願いします。 Yoroshiku onegai shimasu. Nakikita niyo po? ひらがなさえ書けないんですから、漢字なんて書けません。 Hay. Dito po, katulad po na nabanggit ko po kanina, hiragana sae. So, ibig pong sabihin, kahit hiragana. Hay. So, dito po, kawalan ng lakas ng loob po yung ay na-express po dito. Hay. Hiragana, isa po siyang letter. So, dapat, big letter po. So, Ate Emmy, meron po kayong hindi po naiintindihan po sa sa mga salita dito? Daijoubu ka na? ひらがな、 Hiragana, isang type po siya ng sulat dito po sa Japan. ひらがな、kahit ひらがな、hindi niya Nagta-translate na kayo. Tinatanong ko po kasi kayo kung meron po kayong hindi naintindihan. So, nag-expect po ako na ang sagot niyo, meron ito. O kaya naman, wala. naintindihan ng kaunti. Okay po. So, Ate Emi, yung hiragana sae, kakenain desu kara. Kanji nante kakemasen. Paano niyo po siya i-express sa ating kapwa Filipino? Kahit ひらがな、hindi kayang isulat. Kahit hindi ko kayang isulat. Kanji mo, kahit kanji hindi rin kayang isulat. Parang ganyan na rin po yung meaning niya. Medyo po kasi ito, parang expression po kasi ito sa Japan eh. Medyo mahirap po talaga po siyang Tagalogin. Hay. So, magiging ganito po siya. Pero tama naman po, Ate Emmy, po yung pagkakaintindi niyo po. Hay. So, dito po, tulad po na nabanggit ko po, yung highlight po is hiragana sae, is kahit hiragana. Hay. Kakenai desu kara. Kakenai is hindi nakakasulat. Hay. Dito meron po siyang des form po siya, kaya meron pong magalang na po. Hay. Kanji nante. Nante, dito po in-express ko po siya sa Tagalog na paano pa kaya ang kanji. Hay. So, hindi ko na po inulit yung kakemasen kasi magiging medyo magulo na po. Kahit hiragana po ay hindi na nakakasulat, paano pa kaya ang kanji?
Hay, pag linagyan ulit po siyang hindi nakakasulat ulit, medyo na siya, weird na po siya sa Tagalog. Kaya kinat out na po natin kasi parehas naman po yung yung significant niya po. Ano po? Hay. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po tayo ng sentence na kahit hiragana po ay hindi nakakasulat. Paano pa kaya ang kanji? Hay. Yun po yung gustong i-express sa sentence na ito. Medyo mahirap po, no? Yung nante. Hindi ko Nante. Paano pa kaya? O kaya naman, depende po sa sentence po, magbabago po ang meaning ng nante. Dito sa sentence po na ito, naging paano pa kaya po siya. Pwede rin po siya, make nante. Pag make nante, iba na po ang meaning nun eh. Parang, masasilent po siya dyan eh, yung make nante. Para magiging, kahit na make, parang ganyan po. Pero, depende po kung ano po yung ibibigay niyo po sa akin pong sentence po, yun po yung itatranslate ko. Pero, sa mga na-encounter ko pong translate ko po na nante, depende po talaga po sa sentence, magbabago po yung meaning niya. Hay. Kaya dito po, magiging siyang paano pa kaya? Ano po? parang Rio. Rio, nante. Giyo dyan na yun, paano pa kaya? Paano pa kaya? Apo. Kumbaga, inaano niya na kahit hiragana po ay hindi nakakasulat. Paano pa kaya ang kanji? Ay, kumbaga, negative na nga ito, mas negative pa ito. Ganyan po. Ay. Gets po? Daijoubu honto ni. はいはい、大丈夫です。よかったです。はい。では次行きます。next, sample po tayo. ごめんね。はい。お願いします。そんなこと、子供でさえ知ってる？知っている。はい。そうですね。はい。子供でさえ. Dito po yung de sa e na po siya. Ano po? So dito, kahit na bata na. Ang meaning po nito, kahit na bata. Hay, so, medyo may, halo po siyang paglait. Ano po? Hay, sonna koto, kodomo de sae shiteiru. Paano niyo po siya gagawin in Tagalog po or i-express sa ating kapwa Filipino? Itong bagay na to kahit bata alam. Ang koto is not bagay po, Ate Emmy. Itong sono koto. Pag bagay po siya, son na muno na po siya. Sono mono. Itong sono koto. Koto, pwede niyo po siyang i-translate na sitwasyon o kaya naman po pangyayari. Pero dito po mas tumpak po siguro kung sitwasyon po niyo siya gagamitin. Itong sitwasyon na to kahit bata alam. Kahit bata ay alam po. O kaya kahit bata alam. Hay, arigatou gozaimasu. So, tingnan po natin. Ang salita word by word. Sonna koto. Sonna is yung. Koto. Sonna. Yung ganun. Koto is sitwasyon. Kodomo de sae. Tulad po na na-explain ko po kanina. Kahit na bata. Shitteiru from the root word shiru. Alam. Ano po? Hay, shitteiru. Kumbaga, sinasabi niya na po na alam nung nung nagsasabi. Alam nung bata. Ano po? Shitteiru. Hay, kahit na bata, alam. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na kahit na bata, kahit alam. Hindi po pwedeng sabihin ganun po. Ano po? So, kinat out na po natin yung shitteiru. Hay. Kaya naging kahit na bata. Hay, nanode, dito po, pag pinagbubuo po ang sentence na, yung salitang ito, magkakaroon po ng sentence na, yung ganong sitwasyon, kahit na bata, alam. Sonna koto, kodomo de sae, shitteiru. Hay, yun na po yung translation niya.
大丈夫かな? Ate Emi? はい、大丈夫です。はい。ごめんなさい、皆さん. Yung boses ko po talaga. Hi. So, sa last. Ito po, wala po to sa book. Ito po, dinagdag ko lang po siya. Kasi yung saya po, ginagamit din po siya sa pagsisisi rin po. Ano po? Hi. Kaya, inad ko po itong example sentence. Emine onegai shimasu. 勉強さえしていれば試験で合格したのに。はい. So, dito po yung naka-highlight po na benkyou sae shite ireba. Hay, sa Tagalog, kung nag-aral sana ako. Kung nag-aral sana ako po. Ano po? So, ito pong feelings po dito, ginamit niya po sa pagsisisi. Yung feeling niya po dito is, nagsisisi po. Ano po? So, 勉強さえしていれば試験に合格したのに. Paano nyo po siya i-express po sa kapwa po natin na Filipino po, Ate Emi? Kung nag-aral sana ako, nakapasa sana ako sa exam. Hi, so des. So, tingnan po natin word by word po. Tulad po kanina po na-explain ko po, 勉強さえしていれば. Kung nag-aral sana ako. Hi, understood na po na yung sarili niya po yung, hindi. Actually, pwede pong sarili, pwede po yung third party. Ano po? Pwede po yung second party. Hindi niya po dito in-indicate. So, ako po yung katte ni jibun ka naっていう風にnilagyan ko na lang po ng ako. Hi, kasi nagsisisi po eh. Hi. Pero pwede rin pong ibang tao. Ano po? Kung nag-aral sana ako, tapos, 試験に sa exam. 合格したのに nakapasa sana ako. Hi. So, dinagdagan po natin ako kasi dito ako po yung ginamit ko. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po tayong sentence na kung nag-aral sana ako, nakapasa sana ako sa exam. 勉強さえしていれば試験に合格したのに. Hay, grabe po yung pagsisisi niya. Kasi hindi rin po biro po magbayad sa exam. Hay, so, kaya para po sa magtitake po ng JLPT, minasang gambatte kudasai. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.